Hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating binasang ebanghelyo ay hango kay San Mateo. Pero ang paglalahad naman ni San Marcos ay medyo iba. Noong ginising nila ang Panginoon, gumising ito, pumunta sa may harapan, at ang sabi niya sa hangin, tigil, tumahimik kayo. Humupa ang hangin at ang dagat ay naging payapa. At pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ng inyong pananalig. Pero dito, sinambit lamang na pagkasabing lulubog tayo, nagsabi agad ang Panginoon, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. At ang mga alagad ay talagang namangha. Anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, tayo po kasama natin ang Panginoon. Pero sa mga unos, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tayo ba ay tulad din ng mga alagad, natatakot? Pero kung alam natin kasama natin ang Poong Nazareno sa ating paglalakbay, sa bangka ni Pedro, simbolo ng ating simbahan, ano ang pwede nating ikatakot? At kapag tayo ay, kumbaga, malakas na ang unos sa ating buhay, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon, tigil, manahimik ka. Di po ba? Ang utos na ito ay hindi lamang para sa hangin at sa dagat, kundi para din sa ating puso. Manahimik tayo. Payapain natin ang ating puso dahil kasama natin ang Panginoon sa ating paglalakbay. Meron pong isang theologian na ang kanyang pagninilay ay ganito po. 1971, yung kanyang gawa na pagninilay sa ating ebanghelyo. Madalas sa ating buhay, oo, kung minsan ang Panginoon, pinapatahimik niya ang dagat, ang hangin. Kumbaga, tinatanggal niya ang mga balakid sa ating paglalakbay upang ito ay maging payapa. Pero paano kaya
kung hayaan ng Panginoon na ang alon ay kumbaga pumasok sa bangka at kumbaga maging dahilan ng paglubog ng isang sasakyan. Maging si Pablo, at least 3 times siyang merong shipwreck. Yung mga karanasan niya. At yung huli, yung papunta silang Roma, ang barko ay talagang, kumbaga, nasira, pero walang namatay sa kanila. Nakapunta sila sa isla ng Malta, na ngayon ay bansa na. Nakaligtas naman ang lahat, pero wala lahat ang kanilang mga gamit. Paano kaya kapag may mga ganitong sakuna? Alam natin may mga sakuna sa dagat. Amen? Meron po. Pero paano kaya? Masasabi kaya natin, di ba kasama natin ang Panginoon? Bakit niya hinayaan na lumubog ang bangka o barko? Ang sabi ay, may mga pagkakataon na kumbaga hinahayaan ng Panginoon ang pagkawasak ng ating sinasakyan o maaring maging dahilan ng ating kamatayan. Pero sa mga pagkakataong ito, binibigyan lamang tayo ng Panginoon na lalong kumapit sa Kanya at ibigay sa Kanya ang ating mga takot, mga pangamba at mga pagdududa. Kung baga, pagsasabi lamang na ang ating paglalakbay, kung tayo ay naglalakbay, pinagbibigyan tayo ng Panginoon ng Kanyang presensya at ng Kanyang biyaya upang lalong kumapit tayo sa Kanya at hindi mawala sa Kanyang presensya. Ganito po, si Pablo sa kanyang pagiging misyonero, meron siyang pangitain na nakita niya ang kalangitan, kahangahangang bagay. Pero may tanong siya sa kanyang sarili dahil meron siyang mga kahinaan. Kaya ang sabi niya, 3 beses kong ipinanalangin sa Panginoon na alisin niya sa akin ang aking mga kahinaan. Dahil para itong tinik na nakatusok sa kanyang kalamnan na parang hagupit ni Satanas. Ang sagot ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat para sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay. Dahil lalong tumitingkad ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya naman sabi ni Pablo, kaya naman ako ay payapa sa kabila ng aking mga kahinaan, ng pangungutya sa akin, sa mga pagdurusa, sa mga pagbatiko sa akin. Dahil kung kailan ako mahina, doon naman ako lumalakas. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sa ating ebanghelyo, sinasabi na, opo, ang presensya ng Diyos ay sapat para sa atin. Ang Emmanuel, ang Poong Nazareno na lagi nating kasama. At ang pagsasabi lamang, kahit anong sitwasyon, merong paraan upang tayo ay makaligtas at ibigay sa atin ang kanyang biyaya. Pero kung yun man ang ating katapusan ng buhay natin, magiging payapa tayo. Dahil tayo ay nananalig sa presensya ng ating Panginoon. Sinasabi na kailangan lamang nating kumapit sa biyaya ng Diyos. KBP. Hindi po kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, KBP. Manalig tayo sa kanyang biyaya. Manalig tayo sa kanyang presensya. Manalig tayo sa kanyang mga pagpapala. Mga kapatid, opo, ang Panginoon, ang ating Emmanuel, ang Poong Nazareno, lagi nating kasama sa ating paglalakbay. May mga unos man sa ating buhay, pero pwede tayong maging payapa dahil kasama natin, kapiling ang Diyos.